Dakila at kamangha-manghang mga salot. Mula nang yanigin ng COVID-19 pandemic ang buong mundo noong 2020, maraming pag-aaral ang lumitaw tungkol sa walang kapantay na pagdami ng mga sakuna at krisis sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ngunit kahit ganoon katindi ang mga araw na iyon, mas matindi pa rin ang mga 7 huling salot na ipinakilala sa talatang ito. Tagang dakila at kamangha-manghang ang mga ito. Sa unang kabanata, natutunan natin ang tungkol sa 144,000, ang 3 mensahe ng mga anghel at ang pag-ani ng mga matuwid at masama. Ang kabanata 15 ng pahayag ay nagbibigay ng mas malalim na paliwanag tungkol sa mga kaganapang iyon, lalo na sa magiging kapalaran ng masama. Ngayon ay ipinakita na ang galit ng Diyos ay ang 7 huling salot na dala ng 7 anghel. Ang bilang ng 7 ay simbolo ng kasakdalan at kaganapan. Sa ganitong paraan, ipinapakita nito kung gaano kasukdulan ang kasamaan ng mga masama. Ang kanilang kasalanan ay umaabot na sa sukdulan. Kaya ang hatol ng Diyos ay ipapataw ng buo, ganap at walang awa, kumpleto. Mahalagang maunawaan natin ang bigat ng rebilisasyong ito. Ang 7 huling salot ay hindi tulad ng 7 trumpeta. Bagamat pareho silang hatol mula sa langit, ang 7 trumpeta ay magdadala ng bahagyang parusa na lokal lamang. At ang layunin bigyan ng babala at pagkakataon ang mga makasalanan na magsisisi, ngunit ang 7 huling salot, gaya ng pangalan nito, ay pinal na, wala ng kasunod pa. Ang mga salot na ito ay ibinubuhos sa panahon ng pag-aani, pagkatapos na maihiwalay ang lahat ng tao sa mundo sa 2 grupo, ang mga totoong sumasamba sa Diyos at ang mga sumasamba sa halimaw. Bawat isa ay nakatanggap na ng kanya-kanyang tatak o marka. Sa madaling salita, ang 7 salot ay ibubuhos lamang pagkatapos ng paghuhukom sa langit o tinatawag na pre-advent judgment. At pagkatapos na isara ang Diyos ang panahon ng probasyon o close provision ang tinatawag. Kapag bumaba na ang mga salot, wala nang pagkakataong magbago o magsisi ang mga tao. Sa panahong iyon, 2 lamang ang uri ng mga taong buhay pa sa mundo. Una, ang mga may tatak ng Diyos. Pangalawa ay ang may marka ng halimaw. Sila ang tinutukoy na trigo at damo. Nasaan man sila sa mundo, hindi tatamaan ang mga taong may tatak ng Diyos. Kaya para sa karagdagang pag-aaral, mga awit 69 verse 24 at sa Isaiah 13 verse 9 at Zephaniah 3:8. Ang susing talata sa Biblia ay makita sa pahayag 15 versikulo 1 na nagsasabi, at nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, 7 anghel na may 7 huling salot, sapagkat sa mga ito ay natapos ang puot ng Diyos.